Going to Philippines Part 2. So, ayun na nga guys, yung mga nangyari last vlog natin ay nagkasala ako sa bag ni Tata. Anyways, pinatawad niya naman a catch. Kaya nga sabi niya ay meron talagang mga mangyayari na hindi natin inaasahan. Short, sabi pa nga niya ay expect for worse. Kinabahan naman ako, Nor. Yatang may pinaghuhugutan si Tata sa kanyang mga lines ngayon. Anyway nga, going to airport, nagbiyahe nga pala kami ng 30 minutes. Open airport pala kami mag-start mag-flight guys. And of course, yung aming biyahe is all in all 18 hours. In the house to airport ay nakatulog nga itong si Matiti at saka si Lily. Ewan, tulog na sila ay napapaisip na ako kung ma-stress ba ako o hindi sa flight namin. Kasi alam nyo, natulog na sila ngayon. Alam nyo na kung ano yung mangyayari later. But hopefully God will hear my prayers. Thank you, Lord. Nandito na kami sa airport. Gising na mga kiddos. Last vlog ko ay nasabi ko sa inyo na hindi ako na-excited na papuntang Pilipinas. Ngayon, guys, nandito na talaga kami. Grabe, sobrang excited na ako at ang saya-saya ng aking feelings. Parang rebesco. Charis. Yes! Oh my God! Guys, we're going to Philippines! Mate, are you excited? Ma? Natulog kasi si Matt kaya hindi nasa mood. Dito tayo sa Terminal A. Then, pasok na tayo. Huli na. Oh my God, I'm getting excited now. Now that we are here in airport. Dito na tayo sa airport. Sana all. Taste na. Yan ni Tata sa akin na sana nga'y na-unpack niya lahat yung nasa old bag niya guys ba na pumutok yung tubig sa loob ng kanyang bag. Kayo nakapanood ng last vlog ay naputukan po kami. Sana ako naputukan. For anything else ay i-check in muna namin yung aming 3 bagahe. Guys, grabe ang taas-taas ng pila papuntang Qatar. Kasi Qatar kasi yung aming layover. Biyahe namin from Poland to Qatar is 6 hours yan siya guys. Kala ko nga last time na nung pumunta kami sa Pilipinas last year ay priority catch na punta kami sa business class. Kaya ngayon ay itatry ko ulit guys. Oh my God, kinabahan a catch. You use business class without business class. Check in. You're happy too? Because we don't need to line up. Nga yung nasa last line guys. Totoo nga yung kasabihan. The last will be the first. Kasi kami yung nauna. Oh my goodness, I'm so happy dahil hindi ako tumayo doon ng 1 oras o 2. Hindi, pag nasa normal line lang kami kasi economic class kami no. Hindi kami business class pero nag-check-in kami sa business class. Sana all na lang joy. Paisip nga catch agad na kung doon nga sa bahay ay namalas-malas kami papuntang airport. At dito sa airport guys ay sinwerte din naman. Grabe naman yung saya ko nung na business class kami no kahit hindi kami business class. Sana all. Tapos nga naming nagpa-scan ng aming mga handbag luggage kasi meron kami isa-isang backpack. So na nga kami dito sa border control immigration dito sa Poland bago kami makalabas ng bansa. Hugno nga yung aking mundo o kalibutan nung nalaman ko na guys, my goodness, hindi nadala ni Mikalkal yung aking resident card. Nga niya ay baka nasa backpack daw yung pinutukan ng tubig tapos meron siyang mga iba-ibang rason. Kasi yung feeling ko this time ay parang ang hirap ko nang pasayahin guys. Yun naman no na yun yung resident card ko yung dahilan bakit kami na late pumunta ng Pilipinas. Sana all na late. Pero nagplano kasi kami na January kami pupunta ng Pilipinas ba para maka-attend ng sinulo. Inintay talaga namin yung aking resident card kasi nga sabi niya ay hindi pwede kasi hindi ako maka-uwi balik ng Poland. Guys, if you don't know, Jerilyn told me many times won't stay in Philippines, and I think she's stolen her resident card because I don't can find. I have 100%. I have in my bags here my resident her Jerilyn resident card, and she say every time. I'm sorry, every time she don't go back to Poland, and her dreams come true. Yes? Because you just dropped my resident card somewhere. I have 100% sure I have in my bag. And now it's gone. I don't know where to get that. Life is brutal. 2 accidents before we go out from Poland. First, half liter of water. It's explode in my bag. I change the bag and computer may be broken. And second one, we don't have resident card to Jerilyn can go back to Poland. Na nga rin kasi kami makabalik doon sa bahay kasi nga nandito na kami sa loob ng airport at kailangan na namin mag-flight dahil malapit na yung aming boarding time. Yeah. Where are you going? To Filipino. To Philippines.
say? To Filipino, Philippines. So you say, ako ay Pilipino. Ako ay Filipino. Ako Oo nga pala kami pumunta dito sa aming gate kung saan kami papasok papuntang aeroplano. Tanong nga ito si Mikal kung makakabalik pa ba ako dito sa Poland na kahit walang resident card. Nga ng officer guys ay 50-50 daw, Charis. Sana nga makabalik no kasi meron naman na picturean man niya yung aking resident card. Isip nga ako agad, hala parang hindi ako makabalik ng Poland na walang aking resident card. Yung ID ko guys ba na kailangan kong ipakita doon sa kung saan kami mag-check in. And now there's a long line. We have 10K, 10H, Matt, wait. 10H, 10K, and HIJK? JK. And you don't have the resident card, visa to go back to Poland. I think it's your dream, you know? I think It's your dream. it's okay. If I know that it's okay, we can go January without the resident card. There's no need resident card because we No, don't have. I asked the photo. You never know. In Poland, the boarding, no problem say if you have the babies to cross the border. It's the rules in most country. But problem is go inside to airplane in the Philippines. But I asked two persons. Yeah, I need a resident card Check. in Philippines. Oh, sana all naka-business class. Ulan pa nga kami guys, ay minalas-malas na kami ng 2 beses. How much more pag nasa Pilipinas na? Wag naman sana Lord. But anyway, ito pala yung aming airplane. Napakalaki nito guys, Qatar Airways. I think it's your dream, baby. I'm sorry, you're just we're waiting for that announcement. No, you repeat many times. I stay in Philippines. I don't want to go back to Poland. Now you're Spider-Man. I know you intentionally drop it so you can go to your shoulder. Hindi akong imamarites sa inyo ay wag na lang oy kasi baka maintriga kayo sa aking sasabihin no at inyo na namang ibabash tong aking talatala na asawa. Talaga yung rule niya sa aming vlog guys. Magtalatala yan siya minsan para naman hindi daw kayo mabore. Kung pala lumipad yung Qatar Airways ay binibigyan nila ng snack yung mga kiddos guys. Kaya si Matt ay gustong gusto rin kumain kahit hindi naman sa kanya. At kay Lily lang dapat yung pagkain na ganyan kasi meron din yung snack siya mamaya. So nandito pa nga tayo sa airport ng Chopin. Hintay na lang tayo ng 30 minutes bago mag-flight to Himpapawid. Sana all na lang George 6 hours going to Qatar. Kung nasa Himpapawid na nga kami ay pinagbibigyan na sila ng mga laruan guys. Tingnan nyo naman yan. Isa-isa si Matt at saka si Lily. Talaga yung pinaka-paborito nilang time na binibigyan sila ng mga laruan ng airplane. Airplane ba? Yung mga stuff ng airplane na ito ba? Tatanong kayo kung ano yung paborito kong episode dito sa aming flight. Always guys, paborito ko talaga at hinihintay ko lagi yung pagkain nila na siniserve. Kasaya ko nga dahil nga hindi ako nahirapan masyado kay Lily dahil natutulog lang siya most of the time, whole flight going to Qatar. Alang ako yung problema, hindi ako nakakatulog kahit anong pikit ng aking matan, lumuluha lamang siya. Nagawa-gawa ko nga na lamang ay nakikipaglandian ako nitong aking asawang hubog na yan kasi inom ng inom. Before kasi siya nag-flight, pili siya ng maiinom niya dito sa flight. Sa plane guys, grabe ang dami niya nang naiinom. Tanong kayo bakit ganyan si Tata pag nagpa-flight? Kasi nga sabi niya sa akin ay naninervous breakdown. Kinakabahan siya guys, especially pag papunta na sa Himpapawid yung plane ba, kinakabahan talaga siya pag nagsumasakay siya sa plane. Yung prefer niya is kailangan matulog daw siya whole flight para hindi siya kabahan. Yan naman tong si Tata, malaki lang yung katawan pero matakotin, especially sa spider. MG, ito na yung pinakahihintay ko. Si Matt nga yung unang sinervan pero until now ay hindi pa siya tapos kumain. Of course, at this moment ay hindi pa ako makakain kaya si Tata na yung pinauna ko dahil alam kong gutom-gutom na yan siya. Yan nga nila si Matt ng chicken curry. Pero noodles naman yung hiningi namin pero chicken curry yung binigay
Napakaanghang. Iwan ko maubos niya na bayan. As of now, tubig lang muna, juice lang muna yung sa akin kasi ako ay nagpa-jujo kaya yun, natulog kasi siya. Tapos nga kumain ni tata guys ay, sana sabi ko nga sa kanya, ako na. Hungit-hungitan daw ko niya guys kasi naaawa siya sa akin dahil tubig lang daw yung kinakain mo yung tubig, bugo. Iniinom ko ba kasi para hindi ako ma-dehydrate kasi si Lily ay sinisip-sip niya yung aking mga duga. Finally, ginising ko na nga itong si Matiti kasi nga guys, andito na tayo. Magla-landing na tayo dito sa Qatar. Ayan. Excited nga namin dahil nga advance yung pag-land namin dito sa Qatar. Napaisip nga ako, hala baka advance din kami mapunta sa Pilipinas ba? I mean, makarating. Nung nag-landing na nga guys, everyone is very excited, especially me. Ayan na si Lily, gumising na siya. Hindi pwedeng hindi siya gigising guys kasi kailangan ko siyang iligay sa baby carrier dahil ang bigat-bigat niya, besh. Bas nga namin guys, natawa ako sa reaction ni Lily. Oh my God, it's so cool! Hangin kasi akala ko mainit na dito sa Dubai, sa Qatar guys, pero grabe ang hangin dito, sobrang lamig. Si Lily naigno sa hangin kasi naihipa na daw siya. Sana o Lily. Wala siya ng sigaw at tawa ng tawa. Iwan ko anong nangyari sa kanya. Si Lily. Si Lily guys. Oh my God.